Hapon po, Ma'am Lolet. Ako nga po pala si Janea Sitonggia at ako ay nagmula sa Baitang Montan, Naive. At ngayon, sasagutan ko ang gawain 6 na gender timeline na tungkol sa gender role sa Pilipinas. Una ay tutukuyin natin ang kampanya ng babae at lalaki sa bawat panahon. Ang una ay ang panahon ng pre-kolonyal o bago dumating ang mga Kastila. Ang mga babae ay may mataas na pagkilala sa lipunan. Hindi sila ituturing na mas mababa sa lalaki. Mayroong mga babaylan at itong mga babaylan ay makapangyarihang spiritual at politikal na lider na nagbibigay gabay sa buong barangay. Kapag ang babaylan may tungkulin sa seremonya, paniniwala, medisina at pagpapagaling, may karapatan magmay-ari ng lupa at talagang hayop at pamana ng pamilya. Nakikilahok din ito sa kalakalan at paggawa ng produkto at pagmamahal sa sambahayan. Ang halimbawa naman ito ay, kunyari, isang babae ay humahawak bilang babaylan na nagbibigay ng kayo-kanato, nanggagamot ng may sakit at namumuno sa ritual, katunayan ng malakas sa posisyon ng kababaihan. Sa lalaki naman ay ang gampanin nila ay karaniwang mandirigma, tagapagtanggol at tagapangalaga ng at katigtasan ng tribo barangay. Maaaring maging dato o maging politikal at ekonomikal na pinuno. Sila rin ay nangangaso, nangingisda at naglalakbay para sa pakikipagkalakalan sa ibang barangay. Responsable sa pagpapanatili ng kaayusan at pagkakasundo ng komunidad. Halimbawa naman dito ay ang mga lalaki ang unang sumasagupa sa mga kaaway, lantad sa panganib at nagtatanggol sa kanilang pamilya at barangay. Dako naman tayo sa pangalawang panahon ng Espanyol. Ang mga babae minibigyan ng napakahigpit na kape sa lipunan na sa bahay lamang at dapat hihinhin. Hindi pinapayagang makapagtapos sa kolehiyo at pangunahing tinuturuan ng gawaing bahay at relihiyon sa bayan. Tinalikuran ang katayuan nilang maging malaya. Noong pre-kolonyal dahil sa sistemang patriarchal na Kastila, hindi pinigyan ng karapatang makaboto o makilahok sa politika. Nabansagang ilaw ng tahanan, ngunit hindi ito nuturing na pantay. Halimbawa dito, kung nais ng babae mag-aral, limitado lamang ito sa araling pangrelihiyon at gawain ng mistiko. Hindi sila pwedeng maging abogado, doktor o guro sa mataas na antas. Sa lalaki naman, mas mataas sa posisyon sa lipunan at simbahan. Sila lamang ang makakapasok sa seminaries at kolehiyo. Maaari maging ilustrado, kawani, sundalo, pari o opisyal na pamahalaan. Sila ang may kontrol sa pamilya at ekonomiya. Mas malawak rin ang kanilang galaw at kalayaan kumpara sa mga babae. Halimbawa dito ay mga lalaki ay gaya ng mga ilustrado at maaari mag-aral sa Europa. Samantalang ang mga babae halos di makalabas sa tahanan upang mag-aral. Ang pangatlo naman ay ang panahon ng Amerikano. Dito, ang mga babae ay may malalaking pagbabago sa palipunan. Nakapag-aral ng pantay sa mga lalaki. Nagkakaroon din sila ng oportunidad sa bagong trabaho tulad ng pagiguro, nurse, at iba pa. Simula ng women's suffrage movement, nakikibaka para sa karapatang bumoto. Nakuha ito noong 1937. Higit ang nabigyan ng espasyo sa pampublikong lugar at profesional na mundo. Halimbawa, dahil sa tumasay, maraming kababaihan ang maging guro, isa sa pinakaunang profesyon at pinapangunahan ng kababaihan sa Pilipinas. Ang lalaki naman ay nanatiling may mas maraming profesional na tungkulin tulad ng abogado, politiko at inhinyero. Sila ang madalas sumawak ng mga posisyong administratibo at militar. Ngunit unti-unting humina ang patriarchal ng dominance dahil nabigyan ng karapatan ang mga kababaihan.
Halimbawa, karamihan ng mga kongresista, COCOM at gobernador sa panahon na Amerikano ay lalaki pa rin. Pang-apat, ito naman ay sa panahon ng Hapones. Ang mga babae ay isa ito sa kanila pinakamadilim na panahon. Para sa kababaihan, marami ang naging comfort women, pinilit at inabuso ng militar. Hindi makalabas na ligtas, maraming pamilya ang nagtatago na ng kababaihan. Halos walang karapatan o proteksyon laban sa mga sundalong Hapones. Halimbawa, maraming kababaihan ang ikinulong sa comfort stations kung saan inabuso sila araw-araw, isang malaking panlabag sa karapatang pangtao. Ang mga lalaki naman ay sanasama sa pilitang paggawa o forced labor para sa mga proyekto ng militar. Marami ang naging gerilya at ikipaglaban sa mga Hapones. Ang ilan ay pinagnalaang rebelde at pinatay kahit wala ebidensya. Halimbawa dito, sumapi ang mga lalaki sa hukbalahat upang ipagtanggol ang bayan at protektahan ang kanilang pamilya. At panghuli, ito ay ang kasalukuyang panahon o modernong lipunan. Ang mga babae dito ngayon ay ganap na may pantay na karapatan sa edukasyon, politika, negosyo, presyon at ekonomiya. May mga batas na rin na pumotekta sa kababaihan. Maraming babae na nagiging pinuno na ngayon, katulad sa gobyerno, negosyo, o sa iba't ibang trabaho. Kayang gampanan ang parehong trabaho ng lalaki mula hanggang piloto. Halimbawa dito, ang babae ngayon ay maaaring maging senador, pulis, general, doktor, o architect, o ibang trabaho. Ngayon, dadako na tayo sa isang tanong. Mahalagang pagbabago sa papel ng mga babae at lalaki. Ito ay ang malaking palipat mula sa patriarkal na lipunan tungo sa lipunang may pagkapantay-pantay. Mas malawak ang oportunidad ng kababaihan sa edukasyon, trabaho at politika. Ang lalaki ay mas bukas na sa gawaing bahay at pag-aalaga ng kanyang mga anak. Nabura na ang stereotype na pambabae o panlalaki ang isang trabaho. Halimbawa, may lalaki nagiging nurse at may babaeng nagiging engineer o sundalo. Dito ay napapakita ng giging pagkapantay-pantay at hindi lahat ng babae hindi kayang gawin ang ginagawa ng lalaki. Ang pangalawa naman, ang panahon na pinaka-aabuso ng kababaihan, ito ay panahon ng Hapones. Dahil naganap ang sistematikong pang-aabuso o comfort women, wala silang karapatan o proteksyon sa kanilang sarili. Ang kanilang katawan ay ginagamit bilang bahagi ng digmaan. Halimbawa dito, maraming kababaihan ang ikinipento sa Senado noong 1990s hearing na sila ay dinadala sa garrison at hindi nakalabas ng ilang taon. Pangatlo, nagsimula ang pagkapantay-pantay. Dito ay sa panahon ng Amerikano. Bakit? Dahil nagkakaroon ng akses ang babae sa pampublikong edukasyon. Nabubuksan na rin ang trabaho para sa kanila. Sila rin ang pagsimula ng kilusang women's rights sa Pilipinas. Noong 1937, nagkaroon sila ng karapatang bumoto, isang malaking hakbang sa pagkapantay-pantay. Halimbawa dito, ang mga kababayang guro ang dahilan kung bakit lumawak ang literacy rate sa Pilipinas. Pang-apat, nakaka-epekto ba ang gampanin ng babae at lalaki sa lipunan? Oo. Napakalaki ng epekto nito. Kung pantay ang babae at lalaki, mas maraming talentong nagagamit ang bansa. Mas balance ang pamilya kapag pareho silang may tungkulin. Nadaragdagan ang produktibidad ng bansa dahil parehong nag-aambag. Halimbawa, isang babae lider ang tatag ng programang pangkabuhayan habang ang lalaking asawa at tumutulong sa pag-aalaga ng anak. At dito natatapos ang aking sagot.